Ang eggplant ay pwedeng pagmadalian lang yung pagtatanim o pwedeng taunan. Ito ay isa sa pinakamalaking source ng income ng mga farmers dahil kalimitan mataas yung kanyang presyo. At the same time, kaya mataas yung presyo niya dahil ngayon ay mayroong pinakagrabing insekto na naglilimit sa production ng eggplant. So yung talong ay may isang napakagrabing insekto na sumisira sa kanya basta't kayo ay nagtanim ng talong. So unang-una, kapag yung inyong talong ay kalilipat tanim pa lang, mga 3 weeks, nagsisimula ng umatake yung eggplant fruit and shoot borer. Nalalantay yung kanyang talbos, and then kapag may bulaklak na yung talong, nagpi-feed siya dun sa bulaklak, and then diretso dun sa bunga. Once na ma-damage yung bunga, hindi na talaga pwedeng kainin yung talong dahil sira na siya. So grabe yung infestation talaga nito at pwede siyang mag-reduce sa yield ng eggplant by 75%. Isa lang yung paraan ng pag-control na alam ng farmers, yung paggamit ng iba't ibang klaseng insecticide. Ang mga farmers ay nakakapag-apply ng hanggang 3 times a week. So ibig sabihin, after harvest, spray talaga agad sila ng synthetic insecticide. So sa buong cropping season, merong 58 times na nag-spray yung mga farmers ng synthetic insecticide. Dahil dito, talagang loaded ng napakaraming residues yung ating fruits. Pwedeng magkaroon ng pesticide poisoning dahil sa application nila. So dahil sa laki ng problema, ay kailangan talagang makontrol na yung peste. At kami, bilang akong researcher noon, ay nag-propose ako ng project na ang pamagat ay Management of Eggplant Shoot and Fruit Borer and other insect pests ng eggplant with emphasis on biological control agents and plant extracts in Batangas, Laguna, and Quezon. So fortunately, na-approve yung aking project at nagsimula yung project noong January 2015 at matatapos ngayong December 2017. So ang layunin nitong project na ito ay evaluate natin yung existing na control strategies laban sa eggplant fruit and shoot borer para mabigyan ng solution o makatulong para mabawasan yung residues doon sa eggplant. Kailangan natin yung pamamaraan na walang ginagamit na chemical at fortunately doon sa field may mga kaibigang insekto na pwedeng mag-regulate sa population ng eggplant fruit and shoot borer. Ito yung ginagawa namin sa year 1. Sa year 2, matapos naming evaluatein o piliin yung pinakamagandang control strategy, pagsasama-samahin namin yung iba't ibang control strategies. So itong mga control strategies na ginamit namin dito ay yung pag-release ng biological control agents. Then, ini-evaluate din namin yung paggamit ng intercrop. So nag-intercrop ng ibang crops. Tapos tinitingnan din namin yung paglalagay ng repellent katulad ng lemongrass. And then yung botanical insecticides nga, tinitingnan namin kung alin sa mga plant extracts ang effective against the borer. Ito yung dinala namin ngayon sa farm sa year 3 para evaluatein kung ano yung pinakamahusay talaga na combination. So nalaman namin na yung pinakamahusay na combination ay yung paggamit ng earwigs, paglalagay ng mulch na rice straw, yung sanitation, at saka yung spraying ng botanical insecticide na langkawas at saka yung oregano. Yung sa botanical insecticide, recently we found na mas maganda pala yung combination ng neem at saka nung langkawas. So ngayon, dito sa experiment na ito na pakikita namin sa inyo, ang combinations na ginagawa, ini-evaluate namin dito, so integrated dapat yung approach. So yung tatlong methods na effective na sinabi ko ay yung paggamit ng botanical insecticide na neem at saka langkawas, pag-release ng earwig at yung mulching, tapos yung pangatlong component ay yung sanitation. Yung sanitation, ito yung pag-aalis ng mga bunga na infested ng eggplant fruit and shoot borer.
Kalimitan kasi yung mga farmers, iniiwan na lang doon sa puno ng eggplant yung fruits na infested. At kung minsan tinatanggal, inihahagis pa doon sa kapitbahay. Masama yun. Dapat kukolektahin yung infested fruits. Tapos pwede nyong ihukay ng malalim. Tapos tabunan doon. Pwede ring sunugin para mamatay yung mga borer. Dapat talagang tinatanggal yung mga infested na fruits. Kasi kung pababayaan lang sa puno, makukumpleto yung ikot ng buhay ng eggplant fruit and shoot borer. So, lalong dadami yung population ng borer sa field. So, yung isa sa pinagko-combine natin ng method ay yung pag-release ng earwig. So, ano ba yung tinatawag nating earwig? Ang earwig ay isang predator. Ibig sabihin, kumakain siya dun sa mga peste. So, ang earwig na ito ay kumakain dun sa itlog, dun sa maliliit na uod ng eggplant fruit shoot borer, pati na doon sa pupa. Hindi lang sa borer siya kumakain, pwede rin siyang kumain sa mga aphids at saka doon sa immature stages ng mga whiteflies at saka ng leafhoppers. So ang ginagawa namin, minamass produce o pinaparami namin sa laboratory at ito ay pinapakawalan doon sa eggplant field at about 3 weeks after transplanting at the rate ng 20,000 individuals per hectare. Yung second application na ginagawa, mga 5 weeks after transplanting. So yung earwigs, para maging effective against doon sa borer, kailangang mag-mulch ng dayami doon sa field. Kasi isa sa behavior ng earwigs ay gusto niya doon sa mga moist na conditions. So pag naglagay ka ng mulch na dayami, mami-maintain mong moist yung conditions doon. At syempre dapat may irrigation palagi dahil yung earwigs ay kailangang irrigated yung field. Kung meron kang mulching, mami-maintain mong moist yung conditions doon sa field. 2 releases lang ng earwigs ang ginagawa namin kasi expected na magre-reproduce na yung earwigs doon sa field at hindi na kailangan pang mag-release ng earwig. So yung earwigs, hindi tayo dapat mag-alala dahil safe naman ito. Hindi ito kumakagat sa tao, tapos ang kinakain lang nito ay mga insekto. Hindi lang sa talong ginagamit ito, originally ginagamit ito sa mais. Pero nalaman namin na kahit sa insect pest ng mga vegetables, pwede rin gamitin ito. So hindi lang sa eggplant, pwede rin sa string beans, sa pechay at saka marami pang klase ng mga vegetables. So yung isa pang control strategy ay yung paggamit ng botanical insecticides. So kumukuha kami ng 1 kilong neem leaves, tapos minamacerate namin yun sa tubig, sa mga 2 liters ng tubig. Tapos yung macerated na material, sino-soak namin for 24 hours dun sa tubig. At ito ngang neem leaves ay kinukombine namin dun sa langkawas. Ang langkawas ay ka-family ng ginger. Ginagawa namin, tinatagtad namin ng pino yung ugat ng langkawas. Tapos binabayo pa rin namin para talagang mas toro yung kanyang pag-extract. Katulad ng neem leaves, bali binabayo namin siya doon sa 2 litrong tubig. So pag nabayo na yan, pwede nang pagsamahin yung langkawas at saka yung neem leaves. Tapos lalagyan ng 45 grams na perla soap, niyayadyan yun, at ito ay nagsisilbing sticker. So ibinababad nga siya 24 hours. Tapos kinabukasan pinipiga yung tubig, ilalagay sa sprayer. So yung unang amount ng tubig ay halos mga 4 liters. Ito ay ibababad pa sa tubig para ang total amount na mailalagay doon sa knapsack sprayer ay 16 liters. So yung 16 liters, i-spray na ito doon sa field. 10 kilos ng combination ng 2 halaman. So 10 kilos ng langkawas, 10 kilos ng neem leaves at kinukombine nyo. So yung application ng botanical insecticide, ang ginagawa namin ngayon ay weekly.
Although yung practice sa synthetic insecticide, di ba sabi ko, nag-apply kalimitan yung farmers ng 3 times a week. So pwedeng gawing 2 times a week depende sa infestation ng mga peste. So base sa resulta ng aming experiment dito, inaasahan namin na malaking magiging tulong nito sa mga magsasaka. Kasi naka-identify kami ng non-chemical control methods para mapaganda yung yield ng eggplant na hindi gagamit ng synthetic insecticide. Yung resulta namin talagang na-reduce yung infestation ng insekto, at the same time ma-reduce din yung infection ng mga sakit. So we hope na ito ay i-adapt ng ating farmers para gumanda naman din yung kanilang kita. At the same time, makapag-provide sila sa mga consumers ng safe na talong na free sa synthetic insecticide. Yung ilang researchers, may makukuha rin sila dito dahil yung ibang control strategy sa ibang crops, pwedeng gamitin yung strategy na ginamit namin dito. Yung mga estudyante, yung mga teachers, pwede ring makinabang dito para malaman nila yung safe method ng crop production. Doon sa una akong nagtanim ng talong, pinatanim ko sa isang technician, ako yung nangapital. Una-una, malaki ang gastos sa chemicals. Tapos number 2, minsan inabutan ko, nag-harvest sila, bunton-bunton yung reject. So ngayon, nung nagkaroon ng opportunity na makipag-cooperate kay Doc P. Javier, sinugaban ko kaagad para ma-adapt ko yung technology, mapag-aralan, and then hopefully, ma-share sa ibang farmers. Sila every week pumupunta rito at nagbibigay sila ng instruction sa amin o sa tao namin kung anong gagawin. In-explain naman nila sa amin na microorganisms at saka yung isa yung earwigs, insekto yon, predator ng mga insects na kumakain ng talong, leaves at saka fruit. Yun. Kaya sabi ko, very good. Doon pa lang may lessons learned na kung i-share nila sa amin yung kanilang technology. Doon sa pag-trial ko nitong organic farming ng talong, malaking benefit kasi una-una hindi siya gumagamit ng chemical fertilizer saka pesticides. So, hindi siya destructive sa environment, hindi rin siya dangerous sa katawan ng tao. Number 2, pag nakita nila yung naging financial benefit nito, most probably i-adapt din nila yung technology niyon. I would like to take this opportunity to thank everybody involved. Unang-una doon yung si Dr. Javier na nagdala ng project dito, at yung Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research na nag-fund ng project, Quezon Provincial Office. Gusto naming pasalamatan ang Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research para sa funding nila sa 3-year na project na ito. Malaking tulong yung kanilang binigay na pondo para maisagawa namin yung ganitong klaseng pag-eksperimento sa non-chemical control methods. So we hope na talagang magiging 100% yung adoption ng technology. Sustainable kasi ang gagawin mong components dito ay yung mga plants na available dun sa area. Tapos ecologically sound kasi wala itong effect dun sa mga natural enemies.